challenge sa aming mag-asawa. When I joined Santay, guys, wala po akong pang-register. Hindi po ako nagbibiro. Sayang wala dito si Upline Jonathan. Siya po yung sponsor ko. Ang pinambayad ko po sa registration sa kanya, yung laptop ko. Gumraduate po ako ng IT, pero from my childhood, nag-high school ako, nag-college ako, wala po kaming personal computer sa bahay. Kasi hindi po namin afford. Nagkaroon lamang po ako ng laptop kasi nung graduate na ako, nagbenta ako ng mga PA system sa government offices, sa mga eskwelahan. Nag-aahente ako noon. Kasama ko yung asawa ko, girlfriend ko pa lang by that time. Tinutulungan niya na ako. Nung makaipon kami, bumili ako ng laptop. Acer yung brand. Mahal na mahal ko yun kasi para sa akin parang yung ba yung first investment ko sa negosyo. Kaya lang, nung bumagsak yung negosyo and I have to look for another opportunity, nagpapasalamat po ako sa mga upline ko at saka kay Sir Joey kasi hindi nila ako pinigilan sa Santay. Lagi na sinasabi sa akin, Jun, try mo to. No? We will be doing and experiencing something great in the near future. Naniwala po ako sa kanila eventually, kaya lang wala akong pang-register. Ang kinuha ko po yung 7 account, yung sinabi ni Val, by that time wala pang 3 plus 4, no? Bibili ka ng 3, may libreng 4, walang ganon. So I have to pay the full amount of 28,000 para makakuha ng 7 account. Ginibag ko yung laptop ko, magaling ako magbenta, sabi ko dun sa sponsor ko, tanggapin mo na to, bigyan mo lang ako ng panggasolina pa uwi. Yun na yung sukli mo. Huwag kang mag-alala, may printer pang kasama yan, meron pang speaker na kasama yan. May ano pa nga sabi ko yung printer ko 3-in-1 yan, pwedeng Xerox yan, pwedeng ano dyan. Kaya lang hanggang ngayon hindi ko pa naibibigay sa kanya yung ano. Hindi ko pa naibibigay sa kanya. Yung copy ng register ko. Pero alam niyo po, on my first year in Santay, on top of my commissions, ano po, sa promo milyonaryo, na-discuss mo yung promo milyonaryo bro, may mga incentives dito On top of your commissions, on top of the ways to earn na din kasi Mr. Valdez kanina, may mga incentives po kayo makukuha dito. Kung marami kayo nakikitang iPad, MacBook Pro, iPhone 4, all of those are just incentives of the company. On top of your commissions, you can get those items for free. On my first year in Santay, guys, sa totoo lang po, I was able to make my first million. Hindi lamang po yun, on top of my commissions, nakakuha po ako ng 3 laptop sa promo pa lang. No? 2 Lenovo laptop, saka 1 MacBook Pro. May iPad pa. No? Then last year, yun siguro yung pinaka-fruitful year para sa aming mag-asawa. Nag-qualify kami doon sa car allowance, nag-qualify pa kami doon sa 200,000 na car budget sa promo milyonaryo. And then nakasama kami ng tour. No? First time ko pong makalabas ng bansa last year. Pero awa po ng Diyos, nabigyan kami ng 2 tour. First is yung Hong Kong tour and second yung pong aming cruise, Asian cruise. At ngayong March, di ba, pa-China naman po kami. Ang dami po naming, alam ko, sa mga guests namin, kung hindi ko alam kung anong tingin nyo sa amin ngayon No? Siguro, yung iba sa inyo nag-iisip, itong mga ito naman mukhang pera. Ang pinag-uusapan laging pera, naiiyak dahil sa pera, nababaliw, pumapalakpak dahil sa pera. Yung iba siguro na-OOA yan. Pero alam niyo po kung bakit kami ganito ka-excited. Hindi po kasi ito, this is not just about money, guys. This is about our dreams, this is about changing our life, changing the life of our loved ones. Kaya ganito kami ka-excited, ka-aggressive, ka-emotional. Kung nasubaybayan nyo yung buhay namin mag-asawa before we joined Santay, medyo mahirap talaga. Alam niyo ba na yung misis ko, dapat siya kasi, kwento ko ng konti Bukod sa wala kami, parang dito na kanina po nung in-award sa akin yung hammer sa baba, si Upline Jonathan maiyak-iyak. Tapos si Edwin, tinawagan ako. Sabi niya, Jun, sa totoo lang, naiiyak ako ngayon. Lumuluha raw siya. Kasi silang dalawa, nasubaybayan yung buhay namin mag-asawa. Alam nila kung gaano kami. Alam niyo, nung pinisimulan ko yung Santay, may kotse ako kasi yung kotse ko, nakuha ko to dun sa traditional business ko na bumagsak nga. Alam niyo, when I was doing Santay on my first year, dinadala ko lang yung kotse ko hanggang kanto ng subdivision. Iniiwan ko yung sa McDonald's. Tapos, magbabas na ako. Bakit ko siya iniiwan sa kanto? Kasi mas mura yung gasolina hanggang kanto kaysa yung tricycle ko. Tapos magbabas ako. Magbabas ako hanggang Baclaran. Pagdating sa Baclaran, mag-jeep ako hanggang MRT. Tapos mag-MRT ako hanggang Ortigas.
Minsan gusto ko mag-bus from Baclaran up to Ortigas pero hindi ko magawa. Kasi may price, may fare difference na parang 15 pesos, 20 pesos kung ako ay magbabas. During the time, yung 20 pesos po napakahalaga sa akin. Hindi niyo ako makikita kumakain sa galeriya. Ako po ay nagbabaon ng pagkain that time. Isip kami. Tapos everyday kailangan makabenta kami ng produkto kasi kailangan mo ng panggastos. Ganun yung buhay namin. Ang dami nagbago. Nung pong, dun sa mga member, naririnig nyo ng kwento namin itong mag-asawa, no? Pero ulitin ko para sa mga guests. Siguro para maintindihan nyo saan kami nanggagaling. But ganito kami ganito kami ka-emotional, ganito kami ka-excited. Nung asawa ko, alam nyo, nung mga anak ko dun sa first baby namin, wala kaming, akala ko, normal yung kanyang delivery. No? During the time, nagpapacheck up kami sa isang doktor na privado. So definitely, makanganak siya sa isang ospital na private. Kaya po kami nagpapacheck up sa isang doktor na privado kasi kamag-anak yun ng nanay ko. Hindi namin binabayaran ng professional fee. So sabi ko, ang pag-iipunan ko lang yung kanyang hospital fee. Kaya lang po, nung kabuhanan niya nung pina-x-ray siya, nalaman namin na cesarean siya. Ang cesarean po ay, it will cost us around 60,000 ata. Ang pinag-ipunan ko po ng 8,000 lang. O, tinatanong kami ng doktor, kailan mo gustong i-schedule na natin ang cesarean mo? Kasi magka-holiday, magmamahal na araw. Pag ikaw nanganak ng mahal na araw, double yan, double ang charge. Sabi niya, i-schedule na natin kinabukasan. Hindi kami makasagot kasi wala talaga kaming pera. Nung mapansin niya na parang naguguluhan kami, sabi niya, sige, basta pag nag-emergency ka, dalhin mo na lang dito. Paglabas po namin ng ospital, yung asawa ko talagang umiyak. Kasi hindi niya alam kung saan kami kukuha ng pera. Alam niya, napakatapang niya. Sabi niya, hanap tayo ng lying in. Ilalabas ko ito ng normal. Ganun siya katapang. Ilalabas siya ng normal. So, punta kami sa lying in. Tinapat kami ng lying in, sabi niya. Sabi ng lying in, hindi talaga kaya ng normal yan. Kung maliit ang pitik-pitikan, gusto niyo punta kayo ng pabelya. Pumunta po kami ng pabelya. Alam niyo po, pag nakita niyo yung nanganganak sa pabelya, maawa kayo eh. Di ba? Sa isang higaan, 5 yung mga nakahiga. Dudukutin lang yung bata, ipapasa sa nurse. Dudukot na naman, ipapasa sa nurse. Dudukot, ipapasa sa nurse. Kaya marami nagkakapalit-palit. Tapos hindi mo po pwedeng samahan yung asawa mo sa loob. Siya mag-isa daw, kung 3 araw siya doon, 3 araw siya mag-isa doon. Ikaw nasa labas lang. Sabi ng nanay ko, June, gawan mo ng paraan yan. Ipangutang mo yan. Dahil pag may nangyari sa asawa mo at sa anak mo, hindi mo mapapatawad ang sarili mo. So ako po, gumawa ako ng paraanan mo. Nakapangutang ako. Nakapanganak siya dun sa private. Alam niyo po, the first time na nahawakan ko yung anak ko, sabi ko dito sa anak ko, sabi ko, this girl deserves every best thing in this world. Na kung may nangyari sa kanya at sa asawa ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Alam niyo, nung kumikita na kami sa Sunday, we really try our best to give her everything that she wants. Pag pumunta kayo sa bahay namin ngayon, may sarili siyang playhouse. May duyan siya doon, may siso siya doon, may slide siya doon. Napakarami niyang laruan. O, gusto kong bumawi sa kanila. Yun po ay isa lang sa mga changes na ibinigay sa amin ng Sunday. Now, ang dami ko kasing gusto sabihin nalilito ako. Kotse, alam niyo yung kotse ko, malapit nang mabatak ng bangko yun. Nung makakanak ang misis ko, mababatak na talaga ng bangko yun. Sabi ng misis ko, ang prayer niya lang daw sa Panginoon doon. Sabi niya, Lord, sana bago tumabatak sa amin, nakauwi na kami ng ospital. Kasi ayokong ibiyahe ang anak ko mula ospital papuntang bahay na naka-jeep lang. Alam niyo, nadamdamin ng ama, kayong mga nanay, di ba? Kayong mga nanay. Ganun ang damdamin niya. Pero alam niyo po, awa ng Diyos, hindi na batak sa amin yung sasakyan na yun. Hanggang ngayon nandyan. Tapos itong January lang, birthday ng misis ko, nabigyan ko siya ng Honda City. Wow. Yung pagbili ko ng Hammer. Itong Hammer na to, nasa dream book ko lang to, ginawa ko to last year eh. Yung mga sumama sa nagsasa, doon ko ginawa to. Kanina tinatanong sa akin, June, magkano yung Hammer? Huwag yung itanong sa akin magkano yung H3. Kasi pag sinabi ko sa inyo, ma-overwhelm kayo sa presyo, kakalimutan niyo yung pangarap niyo. Ang sabi ko doon sa nagtanong sa akin kanina, basta ituro mo lang kung anong gusto mo, paniwalaan mo yan. Kaya mo yan. Kasi pag ikaw na una, ma-overwhelm ka, kakalimutan mo ang pangarap mo eh. Diba? Huwag
huwag mo itanong kung magkano. Pag gumawa ang Diyos, maniwala kayo. Yes. Sabi ng Bible, bubuksan niya ang pintuan ng langit at ibibigay sa iyong pagpapala na walang sapat na Amen. nakalalakad. Ano pa problema namin ngayon? Paano ipapart ang sasakyan? Then tatlo na ho yung sasakyan namin, hindi na kasya. Nakita ko si Alan, lang kaway ka. Alam niyo si Alan, no, one of my friends dito, tunay na kaibigan, tinulungan niya ako magkaroon ng cancel na phone. Di ba bro? In-apply niya to live. Pero hindi ko siya nabayaran. Siya pa nagbayad sa cancel. Ganun ako kagipit, 350 pesos per month. Pumalya pa ako ng bayad. Ganun kami kagipit. Ang dami kong gusto ikwento, siguro ito last round to. Naalala ko kasi nag-Asian cruise kami last November. Alam niyo, bago kami umuwi, last day namin sa cruise, habang nagla-lunch kami ni Sharon, sabi medyo napaiyak ako. Bakit po ako napaiyak? Kasi, alam niyo po, nung sinisimulan ko ang Sante, importante sa akin bawat piso. Kasi gipit niya kami eh. Nasa sideline ako, maraming sa mga kaibigan ko hindi nakakaalam ito eh. Nasa sideline ako, bumibiyak kapag may umuuwing hapon, sinusundo ko sa airport, binabiyahe ko yung auto ko, para magkaroon lang ako. Kung magkano lang iabot sa akin, importante sa akin yun. One time, tinawagan ako ng kaibigan ko, sabi niya, doon may darating na cruise sa Manila. Yung mga pasahero ng cruise, bababayan, papasyal, kailangan namin ng mga private cars. Kulang pa raw sila. So, tinanong niya kung gusto kong ipapasada yung kotse ko. Sabi ko, oo, gusto ko. Ako na rin kako driver. Para masolo ko yung kita. 1,500 ang upa. Okay. Ang malaki daw doon yung tip. Alam niyo, during the orientation ng mga driver, medyo nalungkot ako. Sabi ko, ano ba nangyari sa akin? Kasi ako po tapos naman ang kolehiyo. Pero sabi ko, hindi ko akalain darating ako sa ganitong punto. Uupo ako kasama ang mga driver. Dahil kailangan kong mamasada. Hindi ko po inasahan yon. Pero, sabi ko, kailangan ko yung pera eh. So, tinanggap ko. Nalungkot lang ako kasi kinabukasan, nung araw ng cruise, tinawagan ako, sabi niya, June, nagkamali yung print ng ID mo, hindi ka matutuloy. Kasi yung plate number sa ID ko, iba doon sa plate number ng auto ko. So, in short, hindi ako natuloy. Buong araw na yon, kinocomfort ako ng asawa ko kasi nalulungkot talaga ako. Sabi ko, importante sa akin yung one side. Alam niyo po, eto na-realize ko. Bakit hindi pinahintulot ng Diyos na maging driver ako ng mga pasahero ng cruise? Kasi after a year pa lang, gagawin niya akong pasahero ng cruise. Yes. Diba? Guys, kanina sinabi ni Sir Joey, no, tungkol sa pangarap. Alam niyo po, nagsimula ang lahat. Dahil sa pangarap ko, no, when I was still in college, I was able to buy a book. Ang title ng book is The Dream Giver by Bruce Wilkinson. Sa likod ng book na yon, may tanong siya, yung storyline, nagsimula sa isang question. Sabi ng question, are you living your dreams or just living your life? Napaisip ako noon. Sabi ko, oo nga no, there is a difference between living your dreams and living your life. Sabi ko, am I living my dreams now? Or I have no choice but to live my life? Kayo po, gusto kong tanongin nyo rin sa sarili niyo yan. Are you living your dreams or just living your life? Sa ginagawa niyo po ngayon, will you be able to live your dreams? Or again, you have no choice to just live your life? I will give you one compelling reason why you should fight for your dreams and not to give up reaching your dreams. Alam niyo po kung bakit? In Nehemiah chapter 2, ang pangarap po ay bigay ng Diyos. It is God-given. Do not give up on your dreams kasi God-given yan. Especially pag yan pangarap mo sa mga mahal mo sa buhay. Meron po ako isang pangarap na hindi natupad at sobrang lungkot po namin magkapatid dito. Yung pong mabigyan ng magandang buhay ang nanay namin. Alam niyo po kasi 5 years old pa lang ako, namatay na tatay ko. So, ever since siya na yung nagpalaki sa amin, yung nanay ko. Ang trabaho po ng nanay ko, nagtitinda lang sa bakery. Natao siya sa bakery from 6 o'clock hanggang alas 2 ng madaling araw. Kahit na puyat yan, pagod yan, may sakit yan, babangon at babangon ng alas 5, alas 6 yan. Kasi kailangan niya kami ipagluto ng almusal namin dahil papasok kami magkapatid. Hanggang sa makagraduate ako ng college, nanay ko nagtitinda lang sa bakery. Sabi ko sa ate ko, dapat pag nakapagtrabaho ako, si nanay, tumigil na sa paghahanap buhay. Mabigyan naman natin ng magandang buhay. Sa inyo ng mga kabataan, sa inyo na may mga nanay pa dito, may mga tatay pa dito, parehas ba tayong pangarap?
Sino sa inyo nangangarap bigyan ng magandang buhay yung kanilang mga nanay? Mga tatay. Alam niyo po, don't give up on that dream habang meron kang pagkakataon. Nung nagkasakit po ang nanay ko, 4 na taon ko siyang pinilit talagang ipagamot. Nung kalakasan ng negosyo ko, hindi talaga ako nagkukuripot sa kanya. Kahit anong doktor pinupuntahan namin. Meron kaming doktor na napuntahan, si Dr. Navarro, yung Dr. Bulalo. Ewan ko kung na-encounter niyo yun. Ang isang check-up sa kanya is 5,000. Pero dinadala ko nanay ko doon. Kasi gusto ko nga mapagamot. Pero dumating po ang pagkakataon na ubos na rin yung ipon ko, naubos na rin yung kabuhayan namin sa pagpapagamot sa kanya. Until one time, naranasan ko pumila pa nga sa PCSO eh. Si Alvin, nasan si Alvin? Isa rin sa mga kaibigan ko, mga tunay na kaibigan ko. Bro, saan ka? Sinasamahan niya akong pumila sa PCSO. Nakita niyo yung buhay namin. No? Kung pila ako sa PCSO, madaling araw, hihingi ka ng tulong. Naranasan namin yan. Pero there was a time na talagang na-emergency ang nanay ko. And then, kailangan yung operahan kagad. Kaya lang that time, wala na talaga kaming pera. Wala na rin ako lakas na loob para mangutang. In short po, nadala namin siya sa public hospital. No? 3 beses siya na-confine, yung 2 beses sa private. Yung pangatlong, hindi na namin siya kayang ilaban. Dinala namin siya sa public. Yung po yung first time na dinala ko siya sa public, hindi na namin siya nagigit ng buhay. Ito yung fighting words namin magkapatid sa anak ko. Nung nag-aago buhay ko siya, nilapitan ko inaanin ko, nilapitan din ang ate ko. Parehas sila kami ng in-confess sa nanay ko. Alam niyo yung confession namin magkapatid, humingi kami ng tawad, sabi namin, naipasensya ka na, hindi namin naibigay yung buhay. Gusto namin tao sa iyo. Kaya yung sa pangarap ko na, hindi namin nabigyan ng para. Kaya sa akin, guys, alam niyo, matao ko ito kayo emosyonal. Naroon ko kasi nawala eh. At ano man yung pagsisikap ko ngayon, para yun sa mga mahal ko sa buhay. At kung ikaw pa sasali ko sa play, there is one kung pwedeng reason kung bakit kahit ka namin sumali dito. Kasi naranasan namin mabago buhay namin. Huwag yung isipin, binibenta ka lang namin, sales ko ka lang namin. Diba? Ito mga pakulo lang namin. Hindi po lahat ng sinasabi namin dito galing sa puso namin. Alam niyo, one of the wonderful thing about this business, this is about empowering other people. Hindi ka namin pagkakakitaan nandito. No, the first thing that we are going to do with you is to empower you. Tuturuan ka namin mangarap, tuturuan ka namin maniwala sa sarili mo, tuturuan ka namin maniwala na may pag-asa pa sa buhay. Diba? It's about empowerment. Kaya nga, kanina, si Jonathan at si Edwin, alam ko yung kagalakan nila sa akin eh. Yung mga sumama sa akin kanina sa baba, sina-apply ni Ian, di ba? Sina-apply ni Ian, matagal ko nang kasama sa negosyo to, alam niya rin yung mga struggle ko. Kaya iba yung galak nila pag merong isang distributor na nakakaabot ng pangarap niya. Di ba? Because again, our business is about empowering other people. Ikaw wala kang pangarap, tuturuan ka namin mangarap. Diba? Ikaw parang wala ka ng pag-asa sa buhay. Sabihin namin sa iyo, meron pa. Sabihin namin sa iyo, meron pa. Meron mas malalim kang mapupulot sa negosyo ito, hindi lang basta pera. So, masarap kung mabago ang buhay. Kung nakikita niyo yung pinang-asawa ko, hindi ng mga anak ko ngayon, napakasarap po nun. No? Ngayon, awa ng Diyos, hindi ako namumblema sa gatos ng anak ko. Ang asawa ko, ano niyo po ba? Ako ngayon nagpapa-breastfeed to. Alam niyo po kung ba, 2 taon na yung anak ko. Ba't siya nagpapa-breastfeed? Kasi nung pinanganak namin yung panganay namin, naging commitment niya na yun, na, naging panalangin niya na yun, Lord, ang hinihingi ko lang sa'yo, gawin mong marami ang gatas ko. Kasi alam niyo wala kaming pambili ng gatas. Ito yung buhay namin. No? Galit na galit siya kapag napapadeli yung anak namin ng formula milk nang napapadala siyang painom. Kasi gusto niya nga breastfeed. Dati nga hindi nagda-diaper yung anak ko eh. Nagda-diaper lang yun sa gabi. Mula umaga hanggang bago siya matulog, lampin lang. Pinag-aawayan pa namin mag-asawa pag naglalampin siya sa hapon o sa umaga. Sabi ko, lalaban lang yan lampin, konting ihi lang yan, laban mo lang, sasampay mo, matutuyo rin yan. 12 lang yung lampin ng anak ko. O pinagpapalit-palit namin. Sabi ko, hindi mo po ba kuha ng laban? Kailangan pa natin mag-diaper. Sige nga kayo guys.
sa mga first-timer, masaya ba yung ganung buhay? Sa tingin nyo ba, masaya ako na nagpukuripot during the time? Hindi po, sa totoo lang, at the back of my mind, dinadagukan ko ang sarili ko. Kasi alam ko, responsibilidad ko sa pamilya kung gustusan yung pangangailangan nila. Pero alam ko, hindi pa enough. Diba? Kaya ngayon, tuwang-tuwa ako kasi yung diaper ng anak ko, mami po ako pa. Diba? Naibibigay ko yung gusto nila. So again, sa amin, no, sa mga guests namin, 3,988 lang, you can start this business. Alam niyo po, ayokong dumating ang panahon kung hindi ko ginawa ang sante at ang dahilan ko wala akong 3,988. Ayokong dumating ang panahon, pag pumasok ang anak ko sa eskwelahan, sasabihin niya sa akin, tay, bakit yung classmate ko may sasakyan tayo nagpo-commute lang? Tay, ba't yung bag ng classmate ko bago ako pinaglumaan ng mga kapatid ko? Tay, ba't ang uniform nila araw-araw? Nagpapalit ako, kailangan panlaban sa gabi kasi isusuot ko kinabukasan. Ayokong pag tinanong niya sa akin yun, nasasagot ko, pasensya ka na anak, hindi ko sinagawa ni tatay ng paraan yung 3,988. Lalo sa mga guests naming lalaki. Lalaki tayo, di ba? Nilikha tayo ng Diyos para mag-provide sa mga pangangailangan ng mga magulang natin. If you are looking for an opportunity, guys, Sante is one of the best opportunities available nowadays. Do not let the 3,988 hinder you from getting your dream. Do not let your self-doubt to hinder you from getting your dream. Ano man yung reason mo, huwag mong hayaan, mahadlangan ka niya para abutin yung pangarap mo. Eh, may pasok ako mula umaga hanggang alas 5. Di ba pwede naman tayong pagbigay ng 3 oras after our daytime job para mag-Sunday, para sa kinabukasan ng mga anak natin. Di ba? Kaya natin gawin yun. Diba? So alam niyo po, na-overwhelm ako sa mga blessings ng Diyos sa amin because of this company. At alam ko po sa mga guests namin dito, kung kayo dinala ng mga nag-invite sa inyo sa lugar nito, hindi lang dahil gusto ko niyang i-sales to. So, siguro nakikita niya kailangan mo itong negosyo to. Bakit hindi natin pagtulungan gawin? So with that, ladies and gentlemen, gusto kong ibalik ang pagpapasalamat sa Diyos. Masyadong marami kayo para isa-isahin kayo. At syempre sa Sante sa mga may-ari ng Sante. Okay? Ang purpose ko po is not to boast to you yung aking bagong sasakyan. Ang prayer ko, pag-inspiration ako sa inyo. Dahil kung ano man ang pangarap mayroon ka, bigay ng Diyos yan. So, gusto niya sabihin sa iyo, dahil binigay ko sa iyo yan, I will also be the one to provide you the ability to achieve that. That is it. Thank you so much.